Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, and we praise you for this wonderful day. Salamat, Father, for this platform na imong gi-allow for us na magka-fellowship and maminaw sa imong pulong. Have your way, Holy Spirit. I ask for revelation. Give us revelation of your word. Muha maning a word, Father, and dili na mo ni masabtan kung dili ni mo reveal sa amo. Give us wisdom also to apply it in our lives. And kining a word na mo ang madawat today is maging part siya sa among life. Have your way, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So good morning. We are now in Galatians chapter 4. We will continue in Galatians chapter 4. Verse 20, but just wanna share to you short recap. So unsa jud ang mahimo sa gospel sa ato sa masagiingon ni Paul sa Galatians nga wala siya goal, wala siya desire sa mga taga Galatians is ma-form ang nature or ma-form si Christ sa ilaha. So mao dapat ni ang goal nato sa atong discipleship. While nag-win souls ta and make disciples, nga ma-form dapat ang character. Mao na ang discipleship is forming the character of Christ sa matag usa. So, mongta na sila sa imo, nganong ga-disciple ka? Because I want to form the character of Christ sa ilaha. And same sa imo nganong nag-appeal kag discipleship? Because gusto nako nga maliwat kog nature sa Ginoo, maliwat kog batasan sa Ginoo. So dili lang mo na nga simple nga pinaka concrete nga nga example sa sa moingon sa mag-apil kag discipleship. Nganong gina-disciple ni Paul ang mga taga Galatians kay wala siya laing ultimate goal ma-form ang character ni Christ. So pag-ingon nimo discipleship, forming the character of Christ in our lives, mao ni ultimate goal. Nakuha ninyo? Dili nga, anong ni-appeal kag discipleship? Kaya ako manggod ang gamiton sa worship team. Anong ni-appeal ka og discipleship? Kaya ako manggod ang food committee. No, dili na mao atong tumong sa discipleship. Ang tumong sa discipleship is ma-form dapat ang nature ni Christ sa tuwa. Mapa-worship team ka, mapa food committee ka. Ang goal jud sa discipleship is ma-form ang karakter ni Christ sama sa goal jud ni Paul sa mga taga-Galatians. So, when Christ is forming us, inside us, then ang grace na accomplish its purpose. That's why kung di ka maliwat sa Ginoo ug batasan, wala pa na-accomplish sa grace ang iyang purpose sa imong kinabuhi. Kailangan jud ang nature jud ni Lord ang ma-form sa tuwa. Mao na kung naapagkakaroon dinhi, di pa ka kabalo mo forgive. Ludanon kay ka. Wala pa na-accomplish ang purpose sa grace sa imong kinabuhi. Saputon kay ka. Dali lang ka masilo. Wala pa na-fulfill sa grace ang iyang purpose. Mga jud kag tabang sa Holy Spirit ana. Kay ngano man, naamo sa discipleship para maliwat nagbatasan sa Ginoo. Si Jesus Christ wala nang luod. Si Jesus Christ, gi-share kagapon sa Sunday service nato, nga He keeps on forgiving ang Ginoo. Sige pasaylo. Unya, liwat man ka sa Ginoo, magsige ka dapat pasaylo. Bahala na mas kikinsa pa ng inyo ang maka-encounter sa church, maka-encounter sa inyong pamilya, ngano man, forming the character of Christ mo sa tuwa. Pero ang law, dili na niya ma-form ang karakter ni Christ sa tuwa. External lang. External appearance, external righteousness ang ma-form niya sa tuwa. But dili jud kanang si tawag ani kanang internal nga righteousness, no? Again,
Ang discipleship is forming the character of Christ sa tuang kinabuhi. Ang law dili na maka-form sa character ni Christ sa tuang kinabuhi. So nakita ninyo, ayaw mo join sa discipleship, kay join lang mo glaglaag, join lang mo sa mga rides, join lang mo sa tuang mission nga naga-volunteer man ko sa mission. Dili na ang goal sa discipleship. Ang goal sa discipleship is form ang karakter ni Christ, which is mo na gihilakan ni Paul. I labor niya na si Paul sa verse 19, no, dito sa verse 19 na para lang jud niya na siya ma-form ang karakter ni Christ sa tuwa. So tanan ninyong paningkamot, tanan ninyong paluap, tanan ninyong pamasahi, tanan ninyong gastos pamirinda sa life group, tanan ninyong kanang effort, mag-lead dapat sa ma-form ang karakter ni Christ sa inyong mga ginadto. Kay kung walay kabaguhan sa ilang kinabuhi, no, maski ginagmay man lang, pasabot, wala jud na siya nagpuyo o wala pud ka nagpuyo sa grace. But pwede siya mabuutan kung nakakaihatag. Oh. Pwede siya mag-respond kung nakakaipautang. Pero kung wala, pasabot, nag-respond na siya externally, nag-expand lang siya sa law, nag-respond lang siya sa law. Dili jud sa kwan, sa tawagan ni dili jud sa grace, sa internal power sa Holy Spirit. So again, no, the law cannot form the life of Christ inside. Pwede siya, it clears out outside, but not inside. Okay? And kung tanawon ninyo, ang law, no, dili dapat nato i-obey, i-disobey, tama? Sa grace, if you're under grace, ang law, nasulat na sa sulod sa imong kasing-kasing. Dili na siya kanang murag, mauni mong slave, mauna imong master ba ang law? Kung dili, naana ang kwan ba? Naana ang law sa sulod sa imong kasing-kasing. Kinsa may nagsulat ana? Ang Holy Spirit. So tanan nga gusto ipahimo sa Ginoo sa imuha, nga gisulat niya sa Bible, gisulat na sa imong kasing-kasing when you accept Jesus Christ. Mao na advantage sa law ay sa kwan sa grace. Tunguna ang law na sa papel. Mao na diya sila baga, obey sila 10 commandments ani ana. Pero karon sa grace, ang law na sa imong kasing-kasing. Mao gitawag gingon niya sa Hebrews 8 verse 10, basahon nato. Hebrews 8 verse 10. Mao na ang new covenant, no? For this is the covenant that I will make this with the house of Israel. Hebrews 8 verse 10, pakipost. Yan na siya. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Yan siya. I will put my laws in their mind and I will write them in their hearts. And I will be their God and they shall be my people. So makita ninyo ni kaninga promise ni Lord sa tua nga naa na sa new covenant. Ang law daw niya nga ato ang i-obey, iyang gisulat sa ato ang kasing-kasing. Pasabot, hatagan kag desire ni Lord. Hatagan ka niya desire nga i-obey nimo maski di ka kabasa sa Bible. Mao gani gingon sa Bible nga you will know me from the least to the greatest. Maski dili ka basa, maka-obey na sa Ginoo. Ana di ka powerful ang new covenant. Kay ngano man gisulat naman niya sa imong kasing-kasing. So magtingala ka kaning mga maski kaning nasa bukid na di ka ba lumubasa, once nga gi-receive nila si Jesus Christ alang kinabuhi, they receive that grace, gi-acknowledge nila ang Holy Spirit, magtingala ka na something sa ilang nga mo-obey. Paras ka ganiya, nag-alarm ko og alas 4, gipukaw ko niya og alas 3, tapos katulgon pa ko kinapag alas 4, kabalo ba ka? Nay nanguhit sa kong likod ba? Sige kung kinaana ba? Mata na diha. Kaya taas-taas pa din akong basaw. Ano ko? Nga tayo tama-tama. Radyon mahuman. No nga. Taas-taas yun din ko. Ano ko, Lord, salamat yun kayo. Nga na diya ang grace, no? Kanang nanay mo, tulak sa imo sa sulod ba? Dili na ka magsigig pangita sa Bible pa nga. Asa ganito nga verse? Dili na. Naana sa sulod. Naana sa sulod. Na even nga mo adto ka sa isa ka place nga mag-lead sa imo makasala ka, dili na nimo mahimo kay naa na sa sulod pa. Even sometimes sa tong health, mapasagdan nato, dili na ka mangita og verse,
nga related sa imong health kay ngano man ang Holy Spirit na mo convict sa imo ha na kay something ba sa imo sa sulod nga kung nagakuan sa imo ga propel sa imo ha nga mutuman sa iyang pagbuot. And ang kagwapo niya siya, I will write them on their hearts and I will be their God and they shall be my people. So iyang i-communicate na iyang nature kay ang law man God ay ang kwan man God, ang word ni God man God. Yan na siya diha, no nga. Ang word ni God man God, it is the written nature ni God. Ang word ni God, ang written nga nature niya. So ang imuon niya sa atoa, iyaning i-communicate ang iyang nature sa tong sulod. No, naka-power ang Holy Spirit, no. Ingon na naka-power ang grace. No nga iyang i-communicate na ang iyang nature. Muna na siya, ang eternal life is knowing Him. No? Magtingala mo, nala, ano ba? O di mo gusto, Lord. Ala, mara na ka. Sige, Lord, mana. Naana yung nature ba sa imo ang kinabuhi? And, tanawan ninyo, mo na yung gingon sa Philippians 2:13, usahaw ninyo, na siya diha. For God is working in you, giving you the desire and power to do His will. Tama? To do what pleases Him. So makita ninyo, I will write, kaganiha, ay na to'y balik sir, I will write my law in your heart, niya na siya. And, niya na siya diya, I will put my law in your heart. Saan niya pasabot sa I will put? Hatagan daw kanya desire. Tapos, I will write them on their hearts. Hatagan kaniya og power nga mo-obey. Ana ka power ang grace sa Ginoo. Hatagan kaniya desire magbago, hatagan pa kaniya power mutabang sa imo nga maka-obey ka. Imbis nga maski walay mo storya sa imo, maski walay mo kwan sa imo, mo bantay sa imo, ana ka power ang grace sa Ginoo. Tunguna sa law, mag-obey sila sa word kung naay gabantay, naay gatanaw, external ba? Pero inside wala. No? So yang ingon dia, I will give you the desire and power. Oh. Kay kinsa gikan ng power sa Holy Spirit. Mukha ninyo. No, katong mga late, i-rewind lang ninyo kay importante kayo ang nasugdan. Please be on time sunod. No. Sige, pag next, yan siyang power to do His will. No? So, kung tanawon na ninyo karon, maski wala ka karon naga-do sa Sabat, pero magtingala ka, naana ang rest, nanang peace sa imo ang sulod. Pansin ninyo? No? Kung naana ka sa Ginoo, nadawat nimo si Christ sa imong kinabuhi, magtingala ka, wala man ka naga-practice og Sabbath day, pero internally, nag-rest na ka in doing sin, and naana kay peace sa imong kasing-kasing. Nga naman, nasulat naman niya ang law sa imong kasing-kasing. Nakuha na to? So, dili na siya bound dito sa external nga ritual nga ikaw magsabat ka daily. But naana sa imo ang sulod ang rest. Kapahulayan. Nakuha ninyo, nga naman, naman ang tinuod nga kapahulayan, nadawat naman ni mo diya kang Kristo. So, at the same time, maski dili na ka moadto sa temple, para sa atong unang panahon nga makastorya lang ang pari sa Ginoo once nga mosulod siya sa temple. But right now, nasulat na sa law nga you can enter into His presence. Nga naman, si Jesus Christ naka-enter naman sa presence samahan through the veil. Oh. Nasulod niya ang veil through His flesh. Oh. So kita pod, na dili mo operate sa tuwang flesh, but bound na ka in spirit, makasulod ka anytime sa presence sa Ginoo. Oh, mabitaw na ang purpose sa tong fasting karon, na kailangan ka you crucify your flesh para mas dali lang ka makasulod sa presence sa Ginoo. So, kita ninyo, nasulat ng tanan ng law sa tong kasing-kasing. Even sa giving, dili na ka mabound dito sa obligasyon nimo mohatag og 10%. But dapat wala man niya gi-abolish
ang law nga mohatag sa Ginoo, but gikan na sa imong sulod ba walay reklamo o katong gi-share ni Ems kagahapon nga gikan dapat sa sulod, dili na sa law. Gikan sa sulod ang imong panaghatag pero wala gi-abolish ang law. Sabtan ninyo, ang law niabot si Jesus Christ para i-fulfill ang law. Nga dili ka mohatag nga out lang sa law kay nabasa nimo, but out of your heart na ba kinana diha ang law sa imong heart. No gisulat na sa Ginoo. Nature na ni Lord ang mahitaganon. Mo na dili na question sa imo ang muhatag. Dili na question sa imo muhatag og tithes and offering. Ako na to. So, mo na nga grabe kay ang burden ni Paul sa mga Galatian. Nga si Christ dapat ang ma-form sa tua. Yan na siya. Dili ka ng mga idol ninyo, dili ka ng mga rebulto ninyo, dili ka ng mga celebration ninyo sa pista, dili ang mga celebration ninyo sa Passover. Pista ba yaron no? Oh. Pista ba yaron? Oh, mo kung anak kagapon, daddy, ano siya kapon? Look, ano siya? There's outside, there's a lot of statue, a small statue. Ano siya? Santo Niño man diri. Ay, Santo Niño diri gisuroy-suroy. Ako siya correct tama po siya diri sa Galatians kaon. Oh. Na dili ka ma-set free sa pag-worship nimo aning mga idols. Dili ka mabound ani nga mga law, but mabound ka dapat sa freedom. Sa grace nga gihatag ni Lord nga mag-lead sa tuwa sa freedom. Verse 20. Galatians 4 verse 20. But I could wish to be present with you now and to change my tone, for I am perplexed about you. Nana si Paul. Gusto na ako muadto sa inyo ha, nana si Paul. Kay dagana mo na minaw aning uban nga mga preacher nga lahi man ang gospel ang inyong ang gilang ginastorya. Para unta ba makambyoan ako to change my tone nana siya diha no. I wish to be present with you now to change my tone. Para po ba no mubaan gamay ang tingog sa ko ang tingog sa ko ang sulat sa inyo ha. Grabe no, sulat pa lang ani ni Paul, murag mo kumot na sa ilaha. Unsa na lang kahapon kung kaatubang. Butan ba ati si Paul kung kaatubang. Kanang dili daw siya kanang encouraging ang iyang nawong ba. Ana. Ang physical di ba na share naman ako na the other day nga ang iyang physical appearance is dili siya ingon na ka-attractive. So gusto na ako mabisita sa inyo ha para makambyohan ang tingog na ako ba? Ana siya. Kaya nga naman, gusto na ako, no, dili na ako gusto sa inyo mo, mga harsh ang ako ang word. Kaya nga naman, love man tamo. Ana si Paul, no? Kay, ang papa baya is strict baya sa ilang anak. Kay wala baya siya laing desire is ma-form ang iyang nature, ang nature ni Christ sa ilang mga anak. Muna, na yung mga ginikanan nga stricto sa ilang mga anak tungod kay love ninyo yung anak. Di ba? Ang mga anak, i-disiplina man dapat. Oh. So, kung love ninyo yung anak, disiplinahon nimo, muna, maging stricto ang ginikanan. Oh. Muna ginainan ko sa ako ang unsa ko nga papa. Anak, siyanchin sa ako ang anak. A very strict father or very strict teacher daw ko. Ang iyang mama kay mild strict lang daw iyang mama. So very strict. Ano man love man ako siya niyan. Naman na mo among anak. Kay kung pasagdan ni mo imong anak nga may mong yawanon iyang batasan, dili na nimo love. Klaro? God loves whom he ginadisiplina ni Lord ang whom he love. Klaro na disiplina. Una nga I am perplexed about you na si Paul. Wala ko kabaloon sa akong himuon sa inyo ha. Imagine nimo, lahi na nga gospel ang ilang ginasunod. Wala man dyan sila laing tumong is ma-form ang karakter ni Christ sa ilang kinabuhi. Mahimo lang po ni nga ma-form ang batasan dyan ni Lord sa tuwa if you come under grace, not under law. Mo na nga si Paul nag-work and struggle hard jud si Paul para lang jud ma-present niya ma-perfect in Christ ang mga disciple.
Di ba? Kung liwat na ka sa Ginoo, perfect man jud ka in the eyes of God. Wala man jud tay laing basis sa perfection is liwat jud ka sa Ginoo. Tama? So pagbalik sa Ginoo, maliwat na ka. Kana dapat na ang goal ba nga ma-present ta nga perfect, liwat ta sa Ginoo ba? Kay mao may gingon sa Colossians 1:28, basahon nato. Colossians 1:28 to 29. So we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all wisdom God has given us. Okay? So, ang sama natong himuon, we tell others about Christ. Sultihan nato sila sa gospel. I-warn ang everyone, i-teach ang everyone, mga disciple. With all the wisdom God has given us. So, magsaligyo ta sa Ginoo sa pag-disciple of people. We want to present, tanawan eh, we want to present them to God. Perfect in the relationship to Christ. Perfect imong relasyon kang Kristo. Liwat yung kagbatasan sa Ginoo. Kana nga disciple dapat ang i-present nato sa Ginoo. Muna nga na disiplina sa inyo ha. Nga na correction, i-correct mo kung dili mao inyong batasan. Di mo mangluod. Nga naman, alangan, batasan sa yawa ang amuang i-welcome din eh. Oh. Una nga, dili yun ka welcome din eh, kung sapot-saputon ka. Mangita yun kaglaing simbahan din eh, kung sapot-saputon ka. Nga naman, wala may nag-form og batasan sa yawa din eh. Pwede ka na mo makonsider, masapot ka karon pero istoryahan yun ka. Madili tumaw imong gipakita. Sometimes, makatilaw po mo rebuke in front sa mga kauban ninyo, nga naman, di man yun na batasan ni Kristo yung ginapakita. Oh. So, may ngayon na ba? Sometimes, na-correction nga naman, para ma-expose ang itong kasing-kasing. Kung tama ba yun, o nagtago-tago lang mo din sa inyong batasan. So, muna yan idea. We want to present them to God. Yan siya diya. Perfect in the relationship to Christ. Oh. That's why I work and struggle so hard. Oh. Depending on Christ's mighty power that works within me. So take note, kita magtingala ta, nganong paluapon, nganong i-remind mo permanente nga di na maayo, nganong ingon ani, tudluan mo sa word. We work so hard. Oh. Struggle so hard para unsa man, para ma-present lang mo nga perfect sa Ginoo. Dili ni sa padaghanay og simbahan, ay kanang tao dinhi sa simbahan. Kuha ninyo? Kung saan man natong daghan kay puro yawanon. Oh. Muna nga, kita pa lang din para inay-inay, magbinag-uhay tag kinabuhi, magkinabangay ta din mag-respond ka, para ma-present ka na mo. Okay. Kalain ra ba pag-abot sa panahon? Oh. Muna, asa kagikan? Dito ko sa DCIM. Grabe ba inyong discipleship diya? Tapos i-present ka sa Ginoo, reklamador ka, ludanon ka. Nya, wala. Kami nga mga pastors nga nag-disciple sa inyo ha, murag maulaw naman siguro mino, pag-abot sa pang, nabaya sa Book of Revelation. Pasahon na ninyo, na-discuss na ako na one time. So, muna nga, ang inyong mga anak, i-present yun na sila perfect sa Ginoo. Naayon sila relasyon sa Ginoo ba? Na dili man na perfect. Pero mintras na pa na sila sa inyo ha. Pasubay yun na siya sa pagbuot sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Muna nga usay, para sana. Katagahapon, nag-share po si Anshin, ni isa kong wife nga, si Jesus Christ, wala ka syagit. Ang Ginoo, wala ka syagit. Diba? Igsoon, kung layo kayo ng bata, dili na makadungog, nga naman layo man, sumusyagit yun ka para madunggan. Pero na may mga anak ninyo, nga na sa inyong tubangan, pero layo kayong dalunggan, kanang dili kadungog ba? Kailangan ni mo syagitan, kaya nga naman, di man kadungog. Oh. Muna usay mo syagit ta, kay dili kadungog, maski nasa imong tubangan nga naman, nabisi ka ML, nabisi o ka ng games.
Nabisig Facebook, nagkatawara, murag buang diha sa iyang Facebook. Unya, tawagon nimo mga una, dili mo tubag. Alangan di ka mo syagit. Wala nga kailangan po na mo syagit kung dili maminaw. O to akong gi-clarify po sa akong asawa. Tama to, wala ka syagit si Jesus Christ. Pero kung bungol ang imong kastorya, pwede ka mo syagit. Ano man, di man kadungog. Oh, kamo nga mga anak nga naminaw din eh. Mabungol-bungol lang sa inyong ginikanan, mas kinaana gani sa inyong sala, tawagon mo, kalima balik-balikan, kapila pa mo syagit-syagitan diha. Tapos balikan ninyo inyong mama o papa karon bay. Ingon ba ni pastora, dili mo syagit. Bungol man ka. Ano, di mo, dili man ka maminaw. Oh. Muna usay ako kung magbalik-balik kani ko. May lang kay mo hilom pa ko. Magbalik-balik ko. Even kila may, ako lang hilom ko ana. Dili ko mo syagit. Oh. Pero sahay ka ng kauban namo din ni silang balay. No? Makasyagit na yung usay. Naunsa man ka. Anak ko siya. Balik-balik na rin. Babagurang og storya sa imo. Oh. Ano man, naibungol na kastorya ni mo atubangan. Oh. Sa man, minaw ka sa cellphone. Dili sa instruction sa imo. So, igsoon, gusto dyan ni Lord ma-present nga perfect sa iya. That's why, no, nag-struggle dyan si, I work hard, no, sila Paul, nag-work hard sila para ma-presenta. Wala dyan tayo laing desire sa itong mga anak, sa mga disciple nga gi-entrust sa tuwa. Ma-perfect sila ba, maliwat sila sa Ginoo. Dili mata ma-perfect katibukan, kay napamantay flesh, pero ang kinaiya ba, ma-perfect. Ma-perfect ka in Christ, maliwat kag batasan sa Ginoo ba nga maski ilansang na sa Ginoo, gilansang na si Jesucristo, niana pa siya dito sa taas sa Bible ay sa kuan sa cross, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Imagine mo gilansangan na ka, mo-forgive pa ka. Di ba? Matay naman lang ko, bahala mo diha, dili mo ta. Pero nang hangyo pa siya samahan nga pasailua sila. Mao nay batasan nature ni Lord. Kita dili man ta perfect pa, gina-process pa ta karon. Gina-process pa ta pero mag-respond pud ta. Amen. Naba mo diha. So, mo na nga si Lord, no, ang perfection dili external, kundi internal sa sulod ang perfection. Kay ang perfection man gud na ginahimo sa uban, mag-appeal sa morning dibo, perfect. Mag-appeal sa morning prayer, sa kanang prayer meeting, perfect. Abi nila, mo ito yung maka-perfect sila, mahimo silang righteous in the eyes of God, no? Maski perfect ka sa morning prayer, maski perfect ka sa family meeting, maski perfect ka sa life group, pero kung dili tama imong heart, dili na malipay ang Ginoo sa imo. Maski naga-volunteer pa mo sa worship team, sa ushering team, sa DK team, sa media team, kung dili tama imong heart, wala na ikalipay ni Lord imong ginahimo. Those are just filthy rags. Ang imong ginahimo. Trapo ra yun na inyong ginahimo. Kung ayaw na lang mo og ka ng volunteer o ayaw na lang mo serve sa church, kung dili tama inyong kasing-kasing, itama sa imong kasing-kasing. Dili pwede magtago-tago diri. Mao na nga every time nga nay magtago-tago dinhi sa tuwa, ma-expose jud ka. Ngano man, ang Ginoo gusto jud niya ma-pure ka ba palangga kay ka ni Lord. Dili niya gusto ba nga mag-live ka sa double life. Kay ang tumong baya nato mo restore og family. Oh, asa man ang restoration gikan sa sulod. Nya kung dili ka magpa-restore, nya daladalaon lang nimo sa external righteousness, external rituals, samahan ng perfect inyong ginahimo sa media team, ingunana, pero sa sulod dili mo maayo, dili yun na-approve kay Lord. Dead works lang na siya. That's why, i-correct dayon min Lord, expose mo, i-reveal sa amuha, istoryahin ni, mo, istorya siya sa mga, pa-istorya siya sa mga disciple, i-confront ni siya, kay nanay siya ginatago, mga anak. Pero kung ikaw, mayo ka magtago-tago, di ka magpakita sa amuha, pero gina-reveal, ginapakita na sa amuha. Bis na yung mga disciple, no, na yung mga disciple sila, dire, oh, ang uban, wala na po nagpakita. Ano man, nang luod na sad. Maski dili ninyo na istoryahon, mupap-up ra na sa amuha. Ano man.
Naana po yung mga uban din nga dili na po mayo ang kasing-kasing. So, verse 21. Tell me who you tell me niya na si Paul. You who want to be under the law, do you not listen to the law? So sabi niya, kamo, hasa tell me, kamo nga gusto yun, mo under sa law. Nana siya diha. Wala ba mo naminaw sa law? Nana siya diha sa verse 22. For it is written, yan na siya, that Abraham had two sons. O, tanawan ning law ha, kung naminaw yun mo sa law. Nabasa man ka ninyo na eh. Ana si Paul. For it is written, Abraham had two sons. Okay, na may anak si Abraham, dua. One by the bondwoman and by the one, the free woman. So, kinsa man ang anak ni sa bondwoman, si Ismael. Tama? And ang free woman is si Isaac. Tama? Si Sarah. Okay, ang free woman dire si Sarah. Ang bondwoman is si Hagar. Tama? In verse 23, but the son by the bondwoman, ang anak daw ni Hagar was born according to the flesh, niya na siya. And the son by the free woman is through the promise. So sa may pasabutan eh, ang son daw sa bondwoman born daw according to the flesh. Kinsa na si Ismael. Kung sa may pasabot ani, ang anak daw, ang na-produce daw sa bondwoman si Hagar is si Ismael. Pasabot, sarili nilang paningkamot. Nakuha ninyo? Sarili nilang paningkamot ba? Nagkaroon sila anak. Nakuha ninyo? So, kini siya, bantayan yun ninyo ni siya. Kay kung tanawin ninyo, di ba ang Old Testament is just a picture sa may tabo? Kani diya yung pasabot ani, ang grace diya yun ni og ang law. Ang bondwoman is muna si Hagar, tama? Nakaproduce siya sa sarili nilang palingkamot og anak, tama? Which is dili kay nanglan ng Ginoo, wala sila nagpaabot sa promise ni Lord, naningkamot sila, mao na nakaanak sila og Ismael. And kana nga anak nila wala gikalipay sa Ginoo. Nakuha ninyo? Kanang anak ni Hagar sa bondwoman nga si Ismael wala gikalipay sa Ginoo. And by the son of free woman, tanawon ninyo kinsa man na, by the son of the free woman is through the promise niya na siya, through the promise. So si Isaac karon mao na ang promise. Oh. Nga gihatag ni God kang Abraham nga magkaroon silang son. So si Abraham, tanawon ninyo, gitabangan niya ang Ginoo through human cleverness. Muna nga nakigdulog siya dito kay Hagar. Nakita ninyo ang difference karon? Gitabangan niya ang Ginoo nga mapulpil ka na nga promise, nakigdulog siya dito kay Hagar. Nagkaanak sila og Ismael, wala gikalipay sa Ginoo. Nakuha ninyo? So si Ismael is a product of Abraham's wisdom and strength. Kaugalingon niyang diskarte, total di bitaw ka kaanak, di ko kaanak. Abigyan ako ni si Sarah, akong helper, para mabuntis ay si Hagar, para mabuntis siya, para na ako'y anak. Oh. Sarili niyang paningkamot, sarili niyang wisdom, mao to ni gawas si Ismael, dili to pagbuot sa Ginoo, kundi pagbuot niya sa sarili ng paningkamot. Naagyapoy bunga, sarili niya according to the flesh. So, nakaproduce man si Abraham o Ismael pero wala gikalipay sa Ginoo. Kangano man, gi-produce siya sa life nga kaugalingon nimong kaayo, kaugalingon nimong flesh, diskarte. That's why, igsoon, kung naamo karon work, example, media team mo, worship team,
Tapos wala ninyo gina-acknowledge ang Ginoo. Mura mog Ismael. Nakaproduce mo og work nga out lang sa inyo ang flesh. Pares ko itong una, ako, gusto ko makumpleto ang 12 disciple. Namo ko'y 12 kapanday itong una sa akong furniture. Out of my flesh, ako silang gipabali o gipa-restoration weekend. So, kumpleto dahil ako ang 12 mula pa sa katuig. Nga na ako mo diskarte ba itong una. Ang giproduce na ako, aporto ka pala, hubog yapon, puwerte yapon kakawatan, grabe, sila tanan nga wala. Nga naman, out of my flesh, Ismael. Out of my flesh ba, ang naproduce na ako, Ismael. Wala gikalipay sa Ginoo. Nga naman, imuha man na. Oh. Pero karon, unsa ang akong giproduce, nga naman, gi-acknowledge na ko ang Ginoo, Lord, hatagi ko ka ng mga strong nga disciples, nga na strong po sila nga mo-win souls and make disciples. Mura na ka mo. Maski sa inyong problema, gipang-agian, katindog mo, nga naman, ang mga core, kamo nga mga leaders sa church, nga naman, na-produce na mo out of Sarah. Out of the promise ba? Dili na ako sariling paningkamot. Nakuha ninyo. Mo na, pwede good ninyo na himon externally. I-fulfill ninyo ang law externally. But dili niya ikalipay ni Lord. Tingala ko naka-RW naman niya ako mga panday. Grabe ka pala hubog. Grabe magginukdanay og sundang. Muadto ka sa pulis kay mong tubuson. Ang ilahang ginahimo nga mga furniture, ang akong supply sa ilang mga bugas, ilang ginakambyuan og kanang sex. Magkuhan silang mga prostitute dito sa among budiga. Puro tanan kabuang ano man. Out of Hagar man ang ako ang ginahimo. Sarili lang na akong paningkamot ba. So, but the son of the free woman was born according to the promise. Mao gani na nag-promise man gud si God kay Abraham nga tagan siya anak. So si Abraham nagpaabot, tama? Ang iyang strength, cleverness, no? Ang iyang strength, ang iyang cleverness, wala jud bili. Ano man? Wala man jud kwan, wala dili man jud capable si Sarah mong anak. No? Wala siya capability nga manganak. Kung tanawon ninyo, sama po sa amuha itong una. Now, tanawon ninyo sa amuha itong una, kami po ni, katong nag-design mi og anak, 12 years mi, nagpa-workout po mi. Oh. Magpa-workout mi, grabe, gihatagan pa ko og kanang, kanang, sitawag ani, kanang napkin. Oh, para daw mubugnaw ang ako ang itlog, para daw ang sperm, mukwan daw kanang si tawag ana mabuhi daw ang sperm mo nagipanghatag sa kuha sa doktor out of human cleverness ba. Pero katong gi-claim na ko ang promise ni Lord, katong paningkamot mo dito si Kwan si Hagar sige paningkamot para lang jud ma-fulfill niya ang promise. Pero si Sarah nagpaabot lang sila sa promise. Mao to niabot si Isaac. Mao po na nga niabot si Haniel sa mong kinabuhi. Ngano man, he is born from the promise. Dihatag siya nga part sa promise, dili sa sarili na mong paningkamot. Wala mi naningkamot kay Haniel, nibuto ra na sa mong tubangan. Ngano man, born siya sa promise. Same sa atoa. Now, ang atong kabag-uhan tanawon ninyo. Mo ni ana siya diri si Paul. Diri sa verse 24. This is the picture, no? Tanawon niyo. Mo ni this is allegory speaking. Mo ni ang picture ana si Paul, no? In verse 24. For this woman has two covenants, ana si Paul. One proceeding from the Mount Sinai, bearing children who are to be slaves. She is Hagar. So kung tanawon nimo,
For this woman are two covenants. Kini nga duha nga babae na these are two covenants na siya. Ang isa, na siya diha. Ang isa nag-proceed siya sa Mount Sinai, mo ni si Hagar sa Old Covenant, nag-bear siya og anak which are going to be slaves. No? So, nga naman, tanawin nimo ang law man God, dili siya mahimo niya nga son ang man, but mahimo niyang slave ang man, which are going to be slaves niya naman siya diha. Tama? Then kung tanawon ninyo, and God is looking for a son, and nag-represent ni og tanawon ninyo, and God is looking for a son, and this represented by Sarah. Tanawon ninyo. So now this Hagar in verse 25 is Mount Sinai and in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. Yan na siya diha. So tanawon ninyo, mo na yung ginaingon dire, gaingon siya dire ang earthly Jerusalem, and the Jews that they think that God was there in the temple, God is not there. And they are in bondage. So kining mga Jew nga nagthink nga ang Ginoo na pa dito sa temple, actually wala na siya dito sa temple karon. And during that time, no, danawon ninyo, ga-worship sila sa temple, pero ang son sa Ginoo gina-crucify sa Calvary's Hill nga wala sila kabalo. So, naay another Jerusalem karon nga above, which as nga above sa physical Jerusalem, mo ni ang spiritual Jerusalem, higher than the physical Jerusalem. Unsa ni siya? Mo ni siya ang church, the Holy Jerusalem. And yang gingon diha, tanawon ninyo, she is our mother. Nag-represent ni Sarah and Isaac and the New Covenant. Sa verse 26, but the Jerusalem above is free. Yan siya dira. But the Jerusalem above is free. She is our mother. Yan siya diha. Tama sa verse 26. Kung tanawon ninyo, si Hagar is a slave. 'Di ba katabang man si Hagar? Slave siya ni Abraham. Then Sarah is a wife, intimate, tama? Intimate ilang relationship. Ang gusto yun sa Ginoo is ang relationship nga parehas kang Sarah, dili kang Hagar. Sabto ninyo, ang relationship kang God ni Abraham ug ni Hagar is katabang. So, ang natawag gikan dito kay Hagar is slave. Tama? Ang relationship po ni Sarah and ni Abraham is intimate. Mag-asawa ba? So, ang ilang anak, dili siya mahimong slave, kung dili mahimong anak. So, kana, son, mo na ang gusto ni Lord may tabo sa atua. When you receive Christ mo ang kinabuhi, mahimo kang son, dili ka mahimong slave. Nga naman, gikan man ka sa free nga woman, dili ka sa slave. Dili naman ka gikan dito sa law nga na mag-lead sa imo ag slavery, but nabound na ka, gikan na ka diri sa grace sa Ginoo nga mag-lead sa tuwa og freedom and mahimo kang son. So ang first covenant, dili siya mag-bring og intimacy sa tuwa kay law man to. Kato si nag-signify kay Kwan, kay Sarah. No? Kay Hagar. Libog na lang ko ani. Katong first nga covenant nga nag-signify dito kay Hagar, dili ito makabring og intimate relationship sa imuha, which is nag-signify siya sa law. Mauna nga maski unsaon nimo og ampo sa rebulto, maski unsaon nimo paog ka nang himo og mga good works outside,
magprosesyon pa ka diha, it will not bring you intimate relationship to God. Dili siya mag-cause sa imuha nga mahimo kang son. Dili siya mag-cause sa imuha nga maliwat kag batasan. Ear ka ba sa nature sa Ginoo? Dili. Ang law cannot give you that. Ngano man, law is ay katong law nga nagrepresent kay Hagar kay slave man. So magtingala ka, magsigira kag pangayo sa Ginoo, murag way klaro imong ampo. Magtingala ka nga murag dili ka confident ba? Pero kung ikaw anak ka sa free woman, which is si Sarah, which is anak ka under grace, wala. Confident ka sa Ginoo mangayo. Si mong papa mangayo ngano man. Magtingala ka, diha man ang promise ni Lord sa tuwa, dili ta dito sa bond slave. So, mo na tanawan ninyo, there is a verse 27, rejoice barren woman who does not bear, break forth and shout. Niya na siya diha, you who are not in labor, for more numerous are children of desolate than the one who has a husband. So kung tanawan ninyo, niya siya, rejoice barren woman. Kinsa man ning mag-rejoice karon? Kining dili makaanak si Sarah. Tama? Oh, mag-rejoice ka niya na siya diya, barren woman who does not break forth and shout. You who are not in labor, niya na siya diya. For more numerous are the children of the desolate than the one who has husband. So makita nimo, mag-rejoice ka karon nga naman, mas dagan jud gusto nga mahimong slave. Mas daghan jud gusto mag-ritual rang and they are still under the sin. Mas daghan jud gusto under the law. Gusto jud mag kanaganing mabound sa mga ritual than to have freedom. So, kinsa ni si barren woman? Si Sarah, tama? Dili ka anak si Sarah, tama? Si Hagar, dili siya barren. Ngano man, nakaproduce man siya Ismael, tama? Naba mo diya? Ato aning subayon. Si Sarah, wala siya ability magkaanak. Katong nanganak siya kay Isaac, dili ta sarili niyang paningkamot. Gihatag to sa Ginoo sa iya. Nakuha na to. Mo na nga, na-y difference sa law of grace. Ang law, himuon ni mo ni, and magkaanak ka, you will live. Makaproduce ka o good work, himuon ni mo ni. Oh. Makaproduce ka good work. Pero si Ismael, kung tanawin ni mo, law, do this and you shall live. Man, try and try until they produce. Kinsa man nilang i-produce, si Ismael, dili madawat sa Ginoo. Kuha ninyo, kung nag-remind ko perman di sa inyo, kanang inyo ang gina-produce nga work, missions, dapat dili na ninyo sariling paningkamot. But, paningkamot na ninyo nga leading sa Holy Spirit. Nag-produce niya ba sa sulod? Nanay guidance sa sulod para dili may mong dead works. So, kaning mga produce karon ni Ismael, is kung sa man mga ritual, good work, all the dead works, tanan. Mao na ni mga filthy rags. Pero ang grace, unsa ni? Ang produce karon ni Isaac, just like God did to Sarah, she cannot produce as child. Mao na kamo karon nga mga pastors, kamo pud tanan nga mga leaders, dapat mao ni mabutang sa inyong kasing-kasing, Lord, dili jud ko maka-produce o good works kung dili ka mo lihok. Lord, dili ko makaproduce og disciple kung dili ka mag-work sa akong kinabuhi. Lord, dili mag-grow ang DCIM kung dili ka mo lihok. Ana, dapat, dili pwede nga mabound lang taaning mga program nato ba? Nga wala taga-acknowledge sa Holy Spirit. Mao na magsige yung tagpangutana, Holy Spirit tabangi mi. Ano man, dili na to pwede pangunahan ang Ginoo. Like for example, kamo atong una, gusto namo pangunahan ang Ginoo. Padaghanon namo ang harvest. Kung sa gihimo namo tong una, nag-youth campus mi, nag-hire mi og mga rapper, nag-hire mi og kanang mga
mga kuan kanang mag-perform para mangadto ang mga youth. Asa ron ni isa wala. Apil ganit no mga nag-invite nga wala pod ngano man did work. Oh, dili out sa grace. Dili gikan sa sulod. Ako ninyo. So si Grace is just like God did to Sarah. She cannot produce a child. Dili ta makaproduce pod o good works alone. But God empowered her and brought life into a dead womb. And bringing life to that dead is called resurrection power. So makita nimo grabe ang balang spirito maghihimo niya. Si Sarah dili siya makaproduce og son. Ngano man patay man ang iyang womb. Nakuha ninyo? Karon unsang gihimo sa Ginoo, gibuhi niya ang womb para magkaanak siya og Isaac. Same sa atoang. Patay ang atoang spirito, ang Holy Spirit nihatag siya resurrection power sa atoang dead nga spirit. Mauna na born again ta para makaproduce ta og good works nga acceptable sa Ginoo. Sabta na to. Makita ninyo ma-amaze ka ba nga hala kini day nahitabo karon sa tuwa, nahitabo day diri sa giprapit, nahitabo na day ni sa Old Testament kay Sarah o kay Hagar. No? Nga ang gihimo day ni God kang Sarah paghatag niya og life sa womb ni Sarah, mo day ni picture sa atoa karon nga nagbitbit karon og patay nga espiritu. Pagdawat nimo kang Kristo, nagtuo ka sa iyang saya, gi-receive nimo siya, hatagan niya life ang imong dead nga spirit para makaproduce ka og Isaac, good works nga maka-please sa Ginoo. Amazing, no? Yawa day ni mo Lord, no? Mo nagibalik ni Paul. O sige, kung nagbasa mog law, ana si Paul, basaha daw ning sa Genesis. Oh. Ngano wala man yun ni sabtan nga si Sarah o si Hagar, ana siya. Mo man ipasabot ani. Grabe ang revelation nga gihatag ni God kang Paul, no? Gihatag niya ni nga revelation ba para explain sa ilaha. Nga mo ni naitabo. Mo man ang picture ni Abraham, ni Hagar o si Sarah. Ana siya. Tapos si Isaac o Ismael. Oh. Nasabta na ninyo? So, mo ni ang grace. Si Sarah, i-acknowledge siya nga di siya kaanak. Ikaw po dapat i-acknowledge nimo nga dili nimo kaya baguon nimong kaugalingon. Dili nato kaya nga magpag-grow sa church kung wala ang Holy Spirit. Ana ta dapat para ang grace mag-work sa imo. Kuha ninyo? Holy Spirit, tabangi ko sa akong mga anak. Kay maski unsaon ako guide ni akong mga anak, dili man jud ni magbag-o, dili mag-respond. Tabangi ko ini-pray pud nimo, hatagi ko wisdom Lord Kay ngano man, pwede na nimo matulid nimong mga anak, gairon nimo, pero mag-produce siya og dead works, dili kalipay sa Ginoo. Ngano man, law ang imong gihimo sa imong anak. Pwede ra na nimo talian, pero nahimo lang siyang law, nag-ubay lang siya kung nasa inyong balay. What if kung niawa na niya itong eskwelahan, nigawas na, nagkiyat balik dito, ngano man, dead work imong gihimo sa imong anak. Pero kung i-acknowledge nimo ang Ginoo, Lord, ikaw may nagbantay sa kong anak. Lord, ikaw may nagkuyog anak niya. Nadawat naman ka anak niya, Lord. Tabangi siya, Holy Spirit. Ikaw ang mo guide. Ikaw ang mo convict sa iya ang kinabuhi, Holy Spirit. Anaon nimo ang Holy Spirit nga naman, magtingala ka, kung gahimo mo nagdautan ng imong anak, magtingala ka, ang Holy Spirit mo convict sa iya. Magtingala ka, mangita nagpaagi ang Ginoo nga maliwat doon na siyang batasan. Pero ikaw nga parent, i-lead ni dapat nimo ma-form dapat nimo ang nature ni Christ siya. Tabangan nimo siya ba, kuralan nimo siya og law kay child pa man na, wala pa man na imong son. Oh. Mo na kailangan ka rules, kailangan ka imo siyang i-share ang word ni God sa iya. Ngano man, child pa man. They need a guardian. Mo na gingon diya sa Galatians 4. Amen. So, tagan kayo tagan kayong mga Kristiyano ba nga nag-isip sila nga dili na kailangan mag-obey sa law kung nadawat nimo si Kristo. No.
Those are kanang tapos dili sila gusto mo puyo sa holy life. Money ang counterfeit ni nga gospel. Ang logan, ang once gani nga na under ka sa grace, ma-fulfill nimo ang law, makep nimo imong law, ang law sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Tama? So that's why ang letter ni Paul sa Galatians, importante jud kay ni nga lesson nga dapat matun-an ninyo tanan. No? Especially kamo nga mga core leaders, pastors sa DCIM. Kailangan jud ni tun-an og tarong kining Galatians nganuman kung naa mo'y kanya-kanyang church. Establish ni Lord sa inyo kay dito man jud mo dadon tanan. Nanay mga people po di connect sa inyo Dili ninyo itudlo ang laing nga gospel. Kay basig na sobrahan ninyo kay strikta sa inyong mga disciple. Nahimo na noon mali nga gospel and you are to be accursed niya na gani siya diha ni Paul. Ano man mali inyong ginatudlo, magtingala mo magpait ng simbahan, magtingala mo ngay mali man inyong ginahimo. Magwatak-watak ang mga people, ngano man, you are teaching another law, which is mo po na itabo sa mga before. He is teaching another law. They are teaching another gospel, what I mean. So, mo na nga, ang grace sa Ginoo, mag-enable dapat sa to obey what He wants us to obey. Mo na yung gingon, mo na nga, ang gitawag nga ang grace, ang grace is a spirit of grace. So, tabangan kaniya ba nga i-obey nimo ang word ni God? Tabangan kaniya ba nga i-obey nimo ang command sa Ginoo? Mo nagingon diha sa Hebrews 10 verse 29. Tama? No, spirit of grace ang tawagan na niya. So, then kung i-pour out ang spirit of grace upon us, and strengthen us from within. Grabe jud kayo ang spirit of grace, no? Once nga ma-pour out sa tuwa ang kwan na diaw sa tumoy, the spirit of grace. Gitawag siyang spirit of grace. Siya ang, kung once nga na sa imo ang spirit of grace, siya ang mo strengthen sa imo ang sulod. Tabangan kaniya mo, obey. Sama gato, ang gingon sa inyo, ganiya ba sa Philippians nga, He will give you the desire and power to do what pleases Him. Then kung tanawon po ninyo, ibubo po na niya sa imong kasing-kasing para mag-create of purity sa Romans 8:4. And that the righteous requirement of the law might be fulfilled. Ma-fulfill ang command, ang law sa imong kasing-kasing. In us, para dili na ta mag-walk according to the flesh, but according to the Spirit. So kung tanawon ninyo, kung tanawon ninyo, ang Holy Spirit, just like the supernatural enabling God pa sa child, God, enabling of God, a child was formed or conceived in the womb of Sarah. Kung tanawon ninyo, grabe kayo ang Ginoo, giatagan niya enablement, supernatural. Ang Ginoo na siya supernatural nga enabling power para katagan ma-conceive ang womb sa sa tiyan ni Sarah, tama? Na-conceive si Isaac dito sa womb ni Sarah. Tanawon ninyo. Then kana siya once gi-accept nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, gidawat nimo ang spirit of grace diya sa imo ang kinabuhi. Ang Ginoo siya na mo conceive sa law sa imong kasing-kasing. Para ang imong external nga mga gestures, action, is pleasing sa Ginoo. Siya nang maghatag, di ba? Ang Ginoo, gibutang niya, gihatagan niya o enabling power ang womb ni Sarah nga makaanak og Isaac. Okay? Hani na lang. Kitapod karon, hatagan ko niya enabling power and itanong pod sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Unsa man kining mga Isaac sa imong kinabuhi, kining mga good works ba? Like purity, unsa pa? Free from lust, unsa ba? Kanang unsa pa yung mga kwan na to?
free from lust, free from anger, free from jealousy, free from offense. Mao na tanan ng ibang butang ni Lord, mga kinaiyan niya sa imong kasing-kasing. Siya mo conceive anak sa sulod para mo produce ka og ay sa good works nga maka-please sa Ginoo. Sabta ninyo, tuwa na lang na ikuan kanang ikuan unsa yun ka powerful ang spirit of grace ni Lord sa tuang kinabuhi. So mao gani na mo dire. So to come under grace is to have a life that produce a good works again. A life that produce a good works again, but becomes from the inside of my heart. So kung under grace ka, makaproduce ka og good work, pero gikan na sa imong kasing-kasing nga limpyo. Dili ka nang mutabang ka tungod kay gusto nimo musikat, gusto nimo i-re-elect ka sa eleksyon, gusto nimo nga i-praise ka sa tao, dili na ingon nato. Tanan nimo nga good works is mahimo na nimo tungod kay ang Ginoo gitanom na niya na gi-enable na niya sa imong kasing-kasing sama sa gihimo ni God kang Sarah's womb nga gi-enable niya to bear Isaac. Ikaw pod giborn again ka sa Ginoo, gibutangan ka na niya sa iyang pulong sa imong kasing-kasing para ma-enable pud ka nga mo produce og Isaac, which is mo mga good works nga pleasing sa Ginoo. Ako na niyo. Then atong short na lang ni, gamay naman lang ni, ato na lang ni tiwason. $13 Dili. Sige, mag-end sa ta direct today. After nag 30 minutes. Doon na lang man. Tapos pa rin. Sige. So, dili na ito ni dali-dalihon. Kaya gusto na ako ma-explain ni tanan. Nga naman, importante man good kayo ni. No, nga kailangan masabtan sa tanan. So, mag-pray ta, Heavenly Father. Salamat kayo sa imong pulong. Thank you, Lord. Kay mo ang i-remind sa muang nga we are born of the free woman. Nga kami pod Ginoo, kung giunsa nimo pag-enable sa womb ni Sarah nga mag-bear og child nga acceptable sa imuha. Same pod sa amuha, Lord. Ikaw po ang naghatag og enablement sa muang dead nga spirit para kami pod mo produce, Lord, og Isaac mo produce mi og good works nga imuhang gikalipay. Kay sa imuha naman ni gikan Ginoo. Sa imuha ning heart gikan. Sa imuha tanan, Lord, kining amuhang ginahimo karon. Salamat kayo, Lord, for allowing us to understand this. Thank you for all the revelations. In Jesus' name, Amen and Amen.